Kung nagsisimula ka palang magtanim ng sarili mong garden sa iyong bakuran, magandang gumamit ng mga praktikal na pamamaraan para mas maging matagumpay ang pagtatanim mo ng iyong mga halaman. Kasama riyan itong teknik na nakita natin sa Tintano Farms Tarlac na personal ko rin ginagawa sa sarili kong bakuran. If you would see, mga food explorers, ito yung tinatawag nating raised bed gardens or also known as no-dig gardens. Ibig sabihin, mas mataas siya doon sa level ng lupa. Tinatawag itong no-dig kasi kumpara dito, kung makita ninyo yung mga plots na yan, kada every after season or after crop, kailangan mo siyang bungkalin ulit, kailangan mo siyang buwaghagin. Whereas yung no-dig natin, ang setup nito is patong ka lang ng patong ng inyong compost. Ito yung maganda kasi dito, nakaangat siya, so kapag tag-ulan, hindi siya mabababad sa tubig. Kumbaga, kahit baha na yung paligid, siya mismo, yung mga tanim dito, hindi magkakaroon ng mga root rots na tinatawag or nabubulok yung ugat kasi nakababad siya ng matagal sa tubig. And kahit tag-araw naman, maganda dito, yung mga nakatagong moisture sa loob, kung iba yung paligid niya tuyot na, siya is may makukuha pang moisture or tubig yung ating mga halaman. Kasama rin sa nakakatuwang practice nila rito sa Tintano ay ang paggamit ng ilang mga tanim bilang natural na bakod. Tulad ng ginawa nila sa mga lemongrass nila. Kita nyo, for aesthetic purposes din, maganda rin, di ba, na nakahilera siya, tapos maayos yung pagkakatanim. Kuha tayo ng mga ilang stalks natin ng tanglad. Ayan, meron tayo ditong bayabas. Mukhang native na bayabas ito. Ayan. We'll be doing yung bulanglang na version dito sa Tarlac, which is known na sinigang sa bayabas. Ang gagamitin natin dito is yung rib part. Ito na natin ilagay doon sa ating karne. Sasabay natin ang pagpapalambot. Okay, balikan natin siya pag malambot na. Nakikita natin yung sabaw natin ay nagmantika na. Pwede na rin nating ilagay yung ating gabi. Actually sa iba, sinasabay ito sa pagpapalambot. But since gusto ko nang hindi siya masyadong durog, ngayon ko pa lang siya ilalagay. Optional, lalagyan ko lang siya ng isang stalk ng lemongrass. We'll just bring this rolling boil and then pag malambot na yung ating gabi, susunod na natin yung mga gulay. Check natin yung ating gabi. Ayan. Since effortless na, pwede na natin isunod yung ating mga gulay. But, let me just remove yung ating lemongrass. Freshly harvested na okra. And yung ating sitaw. Let's give it a quick taste. Konting alat. So bago natin patayin yung apoy, ilalagay lang natin yung huli nating pampalasa, which is yung katas or yung guava juice. So mapapansin ninyo, ayan, maraming buto-buto. What we can do is, kuha lang tayo ng konting sabaw. And then strain lang natin. Pwede rin natin buhusan pa ng sabaw para totally na-extract yung lasa.
Make sure na pag nilagay ninyo yung guava juice, you're at the tail end ng cooking process kasi sayang mawawala yung aroma, yung bango nung bayabas na nailagay natin. So, that being said, let's turn off the heat. Let's go and plate. Ayan, luto na ang ating bulanglang na native na baboy.